Ay, si Bato! Bato, Robin! Anong gusto nyo? Pakawala na si Digong at baliwalain na yung kasong isinampa sa kanya ng napakaraming biktima ng tukhang dahil papayat na si Digong, dahil butot balat na si Digong, dapat pakawalan na yan. At isang paraan na nakikita nila, na grupo nila Bato, ay ang paglalabas ng Senado ng isang resolusyon. Hoy, ganun na lang ba yun? Ganun na lang kababaw yun? Dapat maglabas ng resolusyon itong Senado na pakawala na si Digong. Immediately i-repatriate na si Digong dahil butot balat na. So, paano yung kaso? Sabi ni Bato, hindi naman natin i-dismiss. Ganon din yun. Pinalaya mo rin. Yung ginagawa mo kay Digong, pwede mo rin bagawin yan sa ibang preso. Ang dami na kapiit dyan, sa Bilibid, sa mga city jail, matatanda. Mapapayat. Yung iba, namamatay na nga lang eh. Ganon dapat ang gawin ninyo. Hindi si Digong lang. Mamamatay na nga lang eh. Ganon dapat ang gawin ninyo. Hindi si Digong lang. Kasi kung ganyan, may kinikilingan kayo. Hindi patas. Di ba? So gusto ni Bato de la Rosa, again, Senator Bato de la Rosa, na pakinggan itong sinasabi ni Robin Padilla na maglabas ng resolusyon itong Senado. As if naman napapakinggan. One thing sige, let's assume, maglabas ng resolusyon itong Senado. Sa tingin ninyo, pakikinggan yan ng International Criminal Court? Sa tingin ninyo kahit nga maglabas ang gobyerno ng Pilipinas, kahit si PBBM pa ang maglabas ng resolusyon o executive order, sa tingin nyo pakikinggan ng ICC yan? Never. Hindi pakikinggan yan. In short, waste of time lang yan. In short, naghahanap lang ng simpatsya itong grupo nila Bato, nila Robin Padilla. O, pakinggan natin ka-coffee. Yung sinasabi ni Bato de la Rosa in reaction doon sa resolusyon ni Robin Padilla. Ano daw, masyado mahina na at bigyan na daw ng masabi na kung makatay mo siya o kung nila siya pakilig sa pag-privilege sa dahil. It's a very sad information. Sana, kung mamamatay mo siya, dito na siya mamatay sa Pilipinas. Kung pwede mo bansa, para naman dati pa mo ng Pilipinas. So, walang pending yung case sa ICC? Gusto niya makauwi siya? Yes. Hindi naman dismissal natin yung hinihingi natin. Immediate repatriation of former President Duterte to the Philippines. Ano yun? Ang labo ni Bato. Tinanong siya ng reporter, ongoing yung kaso. Hindi naman daw dismissal, pero immediate repatriation. Ano yun? Pwede ba yun? ICC hindi natin di-dismiss yung kaso pero palayain nyo si Digong. Ganyan ang gustong mangyari ni Bato. Senador ka ba? Nasa tamang pag-iisip ba yan? Hindi natin i-dismiss pero palayain nyo lang. Ganyan yung linyahan niya. Maganda lang yung term. Not dismissal, pero repatriation. Pero sa layman's term, sa salitang kalye, palabasin nyo lang. Pero hindi natin di-dismiss yung kaso. Ganun lang kadali yun. Bato de la Rosa. Senador yan Nakakatawa. Napaka-bias naman nun. And ang ICC hindi ganyan kabayas. Sabi na kasi, actually nagbabanta pa nga ito Ito mga to yung grupo nila, kapag namatay si Digong sa ICC, sa tingin nyo hindi magkakagulo? Sabi nila. In short, PBBM, matakot ka. Kumilos ka. Dahil kapag natsugi si Digong dyan sa ICC, magkakagulo dito sa Pilipinas. Uy, anong gagawin ni PBBM? Magkukoncede si PBBM. O tatawag sa ICC, pakawalan nyo na yan kasi ayaw ko ng gulo. Kayong nagatong ng gulo mananakot pa kayo. Anong pake ni PBBM dyan? Anong say ni PBBM dyan? Wala sa Pilipinas yan. Sabi niyo mismo, walang jurisdiction. Anong jurisdiction ng Pilipinas sa ICC? Para pagsabihan, napakawalan na si Digong dahil magkakagulo dito sa Pilipinas dahil nagbabanta itong kampo ni Duterte. Nakakatawa kayo dyan. Senator Ronald Bato de la Rosa hopes that if former President Rodrigo Duterte dies, he will die in the Philippines and not in another country. Ano yun? Option nyo?
Kayo na naman may opsyon. Kayo na naman may karapatang mamili. Kayo na naman ang magdidesisyon. Favorable na naman sa inyo, kesyo dating presidente. Ginawa nyo kay Marcos Sr. yan. Di ba? Yung simpleng pagpapalibingan sa libingan ng mga bayani, tinutulan ninyo. After all, Duterte is a former Philippine President. De La Rosa said, anong klaseng argument yan? Bato. Kung may resolusyon kayo, tibayan ninyo yung argument ninyo. Kasi ang ICC, honestly, hindi tanga. That's the term. Hindi tanga. Hindi maniniwala yan na sasabihin mo doon sa resolusyon mo, si Digong ay dating presidente ng Pilipinas, kaya pakawalan nyo na. Hindi ganyan kababaw ang ICC na paniniwalaan ka ba to? Ito may reasoning ni Bato. Duterte is a former president after all. Si Duterte ay dati namang presidente ng Pilipinas, kaya pakawalan nyo na yan ng ICC. Yung repatriation. Pero di natin didismiss yung kaso. Ano yun? Nakakatawang argument. In a press conference on Wednesday, July 9, De La Rosa confirmed that he signed a resolution by Senator Robin Padilla along with Senator Christopher Bongo calling for the immediate repatriation of Duterte. Sino yung mga pumirma? Tatlo sila. Yung tiyak ha, meron pa hindi umaamin, baka may pumirma dyan. Malamang si Amy Marcos pumirma, let's assume. Definitely, no? Pipirma yan, o may 4 na. Si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, definitely si Amy Marcos. Yung pinapaikot nilang resolusyon, ang hangarin ay immediate repatriation ni Digong. In short, agad-agad. Agad-agad ha, kasi immediate. Agad-agad iuwi si Digong. A matter of emergency ito. Of urgency. Dahil butot balat na. Ang alam natin ngayon, Pangulong Duterte ay butot balat na daw. Which I think is totoo. Sinabi ni Sara yan, sinabi ni Zimmerman yan. Masyadong mahina na at nagbigay na nga daw ng pasabi na kung mamatay siya doon, eh doon na lang siya magpa-cremate sa The Hague. Normal, ordinary scenario. Ang matatanda sa atin, even hindi matatanda, nagbibili na kung anong gusto nila mangyari once sila ay mamatay. Normal lang yan kay Digong. Again, hindi mo pwedeng sabihing argument yan sa ICC na pakawalan nyo na si Digong kasi nagbili na siya. Pakawalan nyo na si Digong kasi may last will testament na siya, last will and testament na siya. Hindi ganoon. Hindi ganoon kababaw ang ICC, nakakagatin yung argument ninyo na paawa effect. Again and again, merit ng kaso ang tinitingnan. Ebidensya ng kaso ang tinitingnan ng ICC. Dapat tibayan ninyo yung argument ninyo. Hindi yung ganyang kababaw. De La Rosa said that this is a very sad information. Karma yan. Di ba? Hindi araw-araw Pasko. Nagkamali ka, panagutan mo. Di ba? What you sow is what you reap. Kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Eh kung kasamaan yung itinanim niya sa tukhang, o yan, inaani niya na yan. Posibleng mangyari din niya kay Bato dahil parte siya ng tukhang. Di ba? Hindi naman dahil presidente siya, papanigan na siya. Kaya nga may International Criminal Court dahil dito sa Pilipinas, hindi pinapanagot yan eh. Paano na lang yung biktima niya? Sige, kung ikaw yung nanay ng minor de edad na natukhang, ikaw yung nanay, ikaw yung tatay, ikaw yung kapatid ng 3 taong gulang na bata na napaslang dahil sa tukhang. Ikaw yung asawa ng senior citizen na nagpe-pedicab na napaslang dahil napagkamalan. Ikaw yung asawa ng tricycle driver na sinakyan lang ng runner at natukhang, walang kamalay-malay. Sa tingin ninyo, hindi ka magagalit? Napakakawalan si Digong dahil lang sa matanda na siya, dahil lang sa mahina na siya. Sige, ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ng mga biktima, sa sitwasyon ng mga kaanak ng biktima. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Duterte's condition was earlier mentioned by his ex-wife Elizabeth Zimmerman, who also assured that he is healthy enough for his age. According to De La Rosa, they are not calling for the dismissal of his case, but rather his immediate repatriation. Pwede pala yun. Hindi natin i-dismiss ha, pero palalayain ka muna namin. Buti sana kung may branch si ICC dito sa Pilipinas at may piitan siya dito sa Pilipinas, mas katanggap-tanggap pa, di ba? Na ilipat yan mula sa The Hague branch, ilipat sa piitan dito sa Pilipinas kung saan man yan. Buti sana kung may ganyang sitwasyon. Ang problema, wala. High-profile cases ang hinahawakan ng ICC. Tapos gusto nyo isang resolusyon lang ng Senado na wala namang jurisdiction sa ICC ang gagamitin para palabasin si Digong. Nagpapatawa kayo dyan.
Who is President Duterte going to influence? The man is already struggling. He is skin and bones, and yet they are still afraid of him. Don't they feel any pity for him? Sabi ni Bato. Hindi daw ba kayo naaawa kay Digong? Matanda na siya. Sa tingin nyo, ma-impluwensya pa rin siya dahil matanda na siya? Anong kaibahan niya last year? Matanda na rin siya last year. Na-impluwensya niya yung Maisog Rally. Anong kaibahan niyan, Bato? Sa impluwensya niya noong February at sa impluwensya niya ngayon. Diba? Noong February, very influential pa rin siya. Tapos ngayon na July, nakulong lang, hindi na siya influential. Anong klaseng argument yan? Isip. Basic. Sasabihin ni Bato, hindi na siya ma-impluwensya ngayon. Kasi struggling na siya. Bakit ng 2024 o early months of 2025, struggling na rin naman siya dyan ah. Pero influential pa rin siya. Anong difference after 5 months? Ganun pa rin. It's just that nakulong siya. Tapos nagbabanta kayo ngayon, so kasalanan ni PBBM ngayon, once na mamatay si Digong dyan sa ICC. Kasi hindi nyo pinakawalan agad. Kasalanan ni PBBM, yan yung banta nila, magkakagulo eh. Once na matsugi si Digong dyan sa The Hague, magkakagulo. Tingnan mo ha, if ever, worst case scenario, pakawalan si Digong out of humanitarian consideration. If ever ha, worst case, dalhin dito sa Pilipinas yan, mamamatay at mamamatay pa rin yan. Lahat tayo. At pag namatay si Digong, kasalanan din yan ni PBBM. Regardless kung nasa The Hague siya or nasa Pilipinas siya, walang pinagbago dyan. The same ang sisi. Ang sisi sa presidente pa rin yan. It will never change. It will never change. Lahat yan kasalanan ni PBBM. Kasi si PBBM pinakulong si Digong. Kaya mahina ang katawan ni Digong. Ganun pa rin yan. Lahat yan kay PBBM. So kung ako nasa side ni PBBM, one, walang dahilan para pakawalan ko siya. Dahil wala akong jurisdiction. Pangalawa, regardless kung pakawalan siya o hindi, sa akin pa rin ang sisi. So bakit ko gagawin yan? Na mag-effort ako para pakawalin siya. May sinasabi silang reconciliation. Anong reconciliation ang sinasabi ninyo? Pakikipagbati. Pagbabati ni PBBM at pagbabati ng mga Duterte. Ganun ba yun? Away ba ng dalawa ang dahilan kung bakit nakulong si Digong? No. Very clear kung bakit siya nakulong dahil sa tukhang, hindi dahil sa away nila ni PBBM. Kaya nakakatawa itong sinasabi nila Robin Padilla at ng iba pa mga DDS supporters na mag-reconcile na. And then, pakakawala si Digong? Ganun lang kadali yun? O, tinan mo sinasabi ni Robin Padilla. Gamitin nyo rin ang taas ng pinag-aralan nyo. Hindi yung taas ng ihi ninyo. Simple lang naman ang logic. Kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC, sa tingin nyo ba, hindi magdudulot ito ng kaguluhan sa Pilipinas? Himayin natin itong sinasabi ni Robin Padilla. Sabi nga ng comment, senador ba talaga to? Gamitin nyo rin ang taas ng pinag-aralan nyo, hindi yung taas ng ihi ninyo. Wait. Recap. Replay. Rewind. Sino bang mataas ang ihi? Di ba kayo yan? During the campaign period, Maisog Rally, hindi pa nakakulong si Digong. Sino ang mataas ang ihi? Sino ang hindi gumamit ng pinag-aralan? At hindi nyo marespeto ang pagiging presidente ni PBBM at gusto nyo siya agad patalsikin. Sige, rewind tayo. Robin Padilla, isumbat mo yan sa mga kakampi mo. Nung maayos si Digong ang sitwasyon niya, anong ginawa nyo sa presidency ni PBBM? Ginulo ninyo. Nanggulo kayo. Rally dito, rally doon. Maisog rally dito, maisog rally doon. Hindi lang kayo nakontento sa Pilipinas. Pumunta pa kayo ng iba't ibang bansa. Gumawa pa kayo ng peking video. I'm not talking to Robin Padilla ha. I'm talking to all the DDS. To all the D-list. Ginawan nyo pa ng peking video si PBBM. Hoping na magagamit nyo yung pulburon video na yan para mag-lead into impeachment because of the betrayal of public trust. Yung clause na yan. Na impeachable ground. Now, sasabihin mo ngayon, gamitin nyo rin ang taas ng mga pinag-aralan nyo. Bakit hindi nyo in-apply ang statement na yan nung panahon na naggugulo kayo sa administrasyon ni PBBM? Hindi yung taas ng ihi ninyo. Para sa inyo din yan. Simple lang naman ang logic.
Kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC, sa tingin nyo, hindi ba magdudulot ito ng kaguluhan sa Pilipinas? I believe, magkakagulo, bahagya. Pero hindi ganyan katindi. Kasi unti lang naman sumusuporta dyan eh. Ginawa nyo na yan eh, nung kinukulungan, nang hinuhuli. Nang gulo na kayo dyan sa Villamor. Nag-succeed ba kayo? Hindi rin naman nagtagal. Definitely magkakaroon ng kaunting tension. Siyempre emotional yan eh. Ang tao ay magiging emotional. Pero, is that an enough reason to dismiss the case or to immediately repatriate Digong? Dahil magkakagulo? Dahil sa isip mo, huwag tayo magkagulo. Magkakagulo tayo. Kailangan kumilos si PBBM ngayon. Pakawalan agad si Digong. Sapat na dahilan ba yan para pakawalan si Digong? Again, kahit ano pang gawin ni PBBM dyan, hawak na ng International Criminal Court, ng ICC si Digong. They have their rules kung bakit o kung papaano nila pakakawalan si Digong. Hindi babaguhin ng ICC ang existing rules nila dahil matanda na si Digong at butot balat na si Digong. Hindi babaguhin ng ICC ang kanilang rules dahil gumawa ng resolusyon itong Senado asking for the immediate repatriation of Duterte. Hindi babaguhin ng ICC yung existing rules nila na pinatatag ng ilang dekada dahil sa kahilingan ng isang presidente ng Pilipinas na I think will never happen. Yung kahilingan na yan ang gusto nila manggaling kay PBBM. Isip-isip.